Sabay-sabay natin isigaw! Walang patutunguhan ang investigasyon nila ngayon. Habang sinasabi ng tagapagsalita ng Malacanang na si Claire Castro na gumagawa sila ng pinakamalaking investigasyon para mahanap at kung sino ang maganagdako ng kapan ng bayan. Claire Castro, huwag kang magbabububuhan. Huwag kang magbabububuhan. Ha? Kasi magkakasabwat kayo eh. Imbestigahan niyo muna ang sarili ninyo. Diba? Kaya hindi ako maniniwala na may patutunguhan ang administrasyong ito at ang investigasyon na ito. Wala ang patutunguhan ng investigasyon na yan. Kasi kung meron, hindi na dapat imbestigahan yan. Hindi na dapat imbestigahan. Nakalabas na sa bansa eh. Yung mga ibang congressman na nagpapakasat sa kaban ng bayan. Nakalabas na sa bansa. Kasi itong si Zaldico, matagal lang ito eh, panahon pa ni VP Sara itong si Zaldico eh. Itong si Zaldico kasi masyadong popular na sa corruption. Eh natural, andun siya sa mga lugar ng gambling kasi nga mga protector yan sila ng mga ganyang mga gawain. Oo. Sir, nakikita niyo po ba na posibleng bagay Indonesia ang nangyayari ngayon sa Pilipinas? Yes, of course. Kailangan natin gayahin yung mga Indonesia. Kasi ang mga Indonesian, mga warriors people. Habang ang mga Pilipino naman, mga keyboard warriors. Kaya wag na tayo magpakatapang sa comment section. Sumama na kayo dito mamayang 5:30 sa ito shrine. Gayahin natin ang Indonesia. Ang Indonesia, pinabagsak nila ang gobyernong mga korupsyon. Pabagsakin na rin natin ang gobyerno dito sa ating mga korupsyon. Ilang presidente nang dumaan. Ang Pilipinas, palit tayo ng palit ng presidente. Pahirap ng pahirap ang mga Pilipino. Sino pa ba ang hihintay nating presidente na maupo? Sino pa ba ang mamumuno sa atin na hindi korupsyon? Kaya habang maaga pa, lumabas pa kayo dyan at kayain natin ang Indonesia. Pabagsakin natin ang gobyernong ito na puno ng korupsyon. Oo, mas maganda yan. Sunugin natin ang bahay ng mga congressman na yan. Gaya ng ginawa ng mga Indonesia. Hindi ako matatakot kahit mamatay ako ngayon. Hindi ako matatakot na mamatay. Hindi ko pagsisisihan na nagsasalita ako ng katotohanan laban sa mga politikong buhaya na yan. Kasi kung walang magsasalita, walang mangyayari sa ating bansa. Kaya magtulungan na lang tayo para mapatalsik ang mga buhaya na yan sa gobyerno natin. Akalanin mo, merong mga tao na tutulog na hindi nakakakain. Merong palang mga anak ng kontraktor na kumakain na nagkakalaga ng 759,000. Isang kainan lang. Hindi na sila nahiya. Tapos si Jella Alonte, hindi na nahiya na mag-post sa Instagram na wala daw siyang utang na loob sa mga Pilipino. Putang ina mo! Ang mga anak ng kontraktor na hindi nahihiya kumain sa kaban ng bayan, gago, inutil, tarantado, putang ina yung lahat. Yan ang dapat sa inyo, minumura kayo.